Okay, so good morning. Ngayon ay January 15, so mga 6:15 ng umaga. So makita nyo, umulan kagabi since may tropical depression yata. So posibleng maging bagyo, yung unang bagyo ngayong 2026. So ang plano ngayon ay mag-harvest ng apat para doon sa isang pesto natin malapit sa sa loob ng subdivision. So yon. And after nun ay isa sa mga pinaka-activity ko today is linisin na yung mga boxes para ayusin. So ito yung batch natin na i-harvest bukas, pero halos ubos na. So babawas pa tayo ng 4 na piraso dyan. Ayun yun doon. Doon ako kukuha ng 4 para medyo uniform yung size. Pakita ko rin sa inyo, ito yung nabili natin na medyo mura. O mura talaga kasi parang 200 per meter lang to eh. Tapos ayan, sira na siya. So, paano siya nasira? Kasi habang tumatagal, lumulutong na siya. So, nagiging brittle. Then dahil sa hangin, napupunit talaga siya dahil sa clip natin. Pero ito yung matitibay natin, which is ang pinakaluma ay ito yung pinakaluma nung matibay natin na ito yung pinakaluma. Hanggang ngayon matibay pa rin, kaya siyempre papalitan natin ng ganito. Meron pa naman ako ang balak ko ay pagdikit-dikitin yan, tapos isang net na lang sila, 3, parang isang set, parang ganyan, 1x3. Pero pag didikit-dikitin natin yung 1x1, tapos magkakaroon sila ng net paligid, tapos ang opening nila dito sa kabila. Baka itong 3 ang pagsamasamahin ko kasi magkakapareha sila ng size tapos ililipat na lang din natin dito yung iba. Ayan, ito rin parehas ng size. Urong ko na lang, bahala na ako anong gagawin ko mamaya. Pero yun yung activity. Pero maliban dyan, ito pa isang problema. Hindi ko sure kung gaano ka major pero mamaya i-check ko pa. Sa ngayon makita nyo bawas-bawas, diba? Kahapon or dati nabanggit ko sa inyo na tinamaan tayo ng trips ulit. Ang pinagtataka ko, bakit dito lang? Pero syempre ayoko naman tamaan yung iba. Okay na yan na dyan lang. So isang reason, kasi yung net dito hindi ganun ka ayos tingnan, or hindi ka ganun ka secure. So may opening talaga. So ayan, kumuha ako ng isang net na dinugtong na lang natin dun sa dating mga net dito, tas para mas maging secure yung itsura niya. So hopefully ito ay makatulong sa kanya para sa mga susunod nating ilalagay dyan. Pero magche-check pa ako kung may mga may mga lettuce pa tayo dito na damage ng trips, tapos tatanggalin natin. Kasi yun yung nabanggit ko sa inyo na best mitigation para mabawasan yung damage ng trips. Tanggalin nyo talaga sila sa system nyo. Ayan, naka 8 yata ako kagabi, 8 seedlings yung tinanggal ko. So ito yung sa batch, ano ba to? Sabi ko batch 39 yata to. Wait lang. Tingnan ko lang. Batch 39. Nandun kasi sa gilid ito. Ito yung label. Ayan. Batch 39 nakasulat. Pero yung susunod nating batch, ito yata. Hindi na to batch 40. Ito yung batch 2026 batch 01. 2026 batch 01. Ito yan. Yan. So ayan, tinransfer ko kahapon. So ito wala tong laman. Kasi 5 lang naman yan 5. Tapos yung excess na 5 is ayun, yun dun sa dulo. Sa dulo ng ating setup. Pero ayusin natin yan. Yan, ito yung batch 2026-01. Yun, nilagyan ko lang ng year para at least separated. Nagbabase yung batch is kung kailan natin siya tinanim. May ibon, maingay yung ibon. Yan.
And isa sa mga iniisip ko na yung mga ibon din ang may dala ng trips. So, ayun. Kaya doon sa kabila, mabilis dumami yung trips kasi dahil hindi ko ma-secure eh. Nakakapasok talaga sila doon sa taniman eh. Pero at least dito medyo naayos natin. So, ayan. So, kailangan kong linisin to. So, malamang yung mga nutrient solution yan, yung lumang nutrient solution, katulad nun, i-dump ko na. Meron namang malapit na drainage dyan. Lalagyan ko lang ng hose para dire-diretso dun yung drainage pag nagde-drain tayo dito. Ganon ang mangyayari. Sayang, no? Pero tingnan ko kung may mga kapitbahay tayong gusto ng mga pandilig. Ayan. Ito yung dating inubos ng ng caterpillar. Pero tumutubo na siya ngayon. Kalachuchi daw yung tawag dyan. Yung flower niya is red. So yun, so bukas naman is harvest part na nung batch 36. Palagay ko pwede na tayo mag-start maghanap ng mga magagandang sizes dito, which is okay na rin naman eh, no? May mga good sizes na dyan, pero antayin pa natin ng sa pang-araw. Ayan. Wala pa akong experiment pala na na isang Shireen Sky tsaka isang Ruby Sky. Medyo inaayos ko pa yung sistema ko. And mamaya may seedling pa pala tayo. Magtatanim pa tayo ng seedlings. Ayun, hindi natin masyadong low priority yon, pero gagawin pa rin natin. And ang kailangan ko talagang fokusan is yung makapagturo tayo. Yun. Kasi kailangan kong ayusin dun yung mga nutrient solutions. Yun ang pinaka-importante. Kasi ito madali nang gawin yung ganyan setup. At saka yung knowledge nila. Ang goal natin doon is turuan sila ng sistema at hindi lang ng pagbebenta. Kasi paulit-ulit na naman yan eh. Yung system mo eh. Paulit-ulit na yan. Magsasawa ka na dyan. Maliit na setup muna. Pero kung ako tatanungin nyo, kung medyo seryoso na ako sa part na yon, huwag naman kayong mag-invest kagad sa malaking greenhouse. Ito lang, 1x3. Kasi 6 yan eh. 6 na boxes. Yan. 6 na boxes yung maximum mo. So, pwede mong gawing practice is first week, mag-sowing ka na. Pwede mo na rin i-direct dito siguro, direct sowing. Pero kasi, di ba, nabanggit ko sa inyo, pag outdoor, medyo hirap. Pero tingnan natin kung anong mangyayari. Kumbaga, dililipat ko sila dito, naka 12 days na sila at least dun sa indoor nursery. Pero yung buto pa, hindi ko pa sure. Tsaka ayoko rin siyang masyado binababad kaagad sa tubig pagka buto pa lang. Mas madali siyang hindi tumutuloy ng pagtubo based sa experience ko. So first week, second week, third week, fourth week, fifth week, and sixth week. So tuloy-tuloy ka. Tuloy-tuloy na yung production mo sa isang 1x3. Yan yung idea. And isa pang idea, para kumita naman ako, ay kaysa maggawa sila ng indoor nursery, which is yun yung ginagawa ko, is sa akin na sila bibili. Yun na lang siguro. Inisip ko yung isang seedlings na 12 days to 15 days old. 10 piso. Pero dapat halos parehas din sila ng setup ko. O kaya yun, yung mga ganong bote. Pwede. Kasi 1 inch lang na net caps ang gamit ko. 12 days siguro yan. 10 to 12 days dapat. Para hindi pa ganun kalago yung ugat kung gagawin nila is transfer. Yan, iba pa yan. Tapos, pwede rin yung sa kanila, yung hindi, walang butas yung gilid. Kasi hindi na naman kung ita-transfer nila, hindi nila kailangan yung butas ng gilid. Kailangan lang nila i-transfer pag naibigay ko sa kanila. Yung tuturo ko rin siguro yun. Pero dagdag work yun kasi may transfer. Although dito, kasi transfer ko, net caps, diretso na kaagad yan. Saka sila, net caps, dun sa bagong paglalagyan pa nila. Parang ganun. Ano natin. Well, that's it. Thank you very much. And mag-harvest lang ako at walking na. Bye-bye!